Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Sa ngayon meron tayong pinabook na isang component. Galing ito kay Ricardo ng Kalayaan, Anguno, Rizal. Ngayon ang complaint niya rito ay wala raw sound. Ngayon titingnan pa natin kung anong ibang defect, kung may problema pa ba. Pagka ganyang walang sound, alam na natin kung saan tayo pupunta, sa amplifier na. Ayan, nabuksan na natin siya. Ayan, grabe yung saksakan niya. Maghanap ako ng adapter niyan. Titingnan natin kung may display ba talaga. Tapos dito, ayan, may damage. Siguro naipit ito. Anong nangyari? Ayan, ayan siya, oh. Ganyan talaga sa carrier, eh. Tapos mayroon ding UP dito. Parang hindi natin alam kung anong nangyari. Hayaan mo na. Ngayon, maghanap muna ako ng pinaka-adapter nito para ma-test natin kung may display ba. Ayan, nakakita na ako ng pinaka-adapter niya. Ayan, oh. Ngayon, ang gagawin natin ay titingnan muna natin kung 110 ba, kung nakasit siya sa 110 o 220. Kailangan siguraduhin natin, baka mamaya dumami pa sira. Saan ba? Ayun. Bigat. Ayan, nakasit naman siya sa 240 to 30. Ngayon ang gagawin natin ay ipa-plug na natin. Harap na natin. Ito yung mga component na mamahalin nung araw. Ayan, plug ko na. Ayan na. Ayan, may display pa siya. Ayan, oh. Tapos subukan nating i-power on. Standby. Parang ayaw mag-una. Dapat kung sira ang sticky nito, magpo-protect to, eh. O baka sila yung button. Teka, ang gagawin natin ay i-plug, i-ano muna natin, tanggalin sa plug, tapos i-plug natin uli. Ayan, pa-plug natin uli. Ayan siya, nagdi-demo siya. Ayan, oh. Ngayon yung volume niya, wala. Dapat umiilaw-ilaw to dito, eh. Ngayon i-power, i-set natin sa DVD o kaya sa tuner para mag-on. Ayan, kaso namamatay siya, nagbabalik siya sa standby. Ayan ang sakit niya. Tapos nawala na yung display dito. Ang nangyari ay nagbi-blink na lang yung pinaka indicator niya. Parang malala tong sirang ganito. Karamihan nito sa system, o kaya titingnan na lang natin kung magagawa pa ba ito. Mahirap gawin yung mga ganito, eh. Yan, nawala na yung display dito. Tapos nagbi-blink na lang. Ayan na, bubuksan natin. Titingnan natin kung magagawa pa ba. Ayan na, nakalas ko na siya. Ang hirap talaga baklasin pag mga ganitong component, punong-puno. Kaya karamihan ng mga technician inaayawan ito, eh. Mabuting-ting yung mga ganitong component, eh. Di kagaya yung mga amplifier, madali lang talagang buksan. Ngayon, ang gagawin natin dito ay titingnan natin yung mga regulator niya. Minsan lumuluwag sa hinang yan, kaya siguro nawawala ng display dito. Tapos ititesting natin kung okay pa ba yung sticky niya pagka nahinang natin yung pinaka niya, mga regulator niya. Titingnan natin yung mga loose connection. Ayan na, nakalas ko na siya. Pero tinisting ko siya, gumana siya, kaya lang ang may sound lang ay yung kanyang surround. Itong pinaka-main niya ang wala. Tapos nawawala-wala siya
parang may loose connection eh. Pero ang STK nito ay dalawa kasi, kaya tingin ko itong STK yung may problema sa baba. Hindi natin matitis ng actual kasi ang daming connection eh. Kailangan mo pa kasing i-connect kasi nakahiwalay yung kanyang regulator, nandoon sa ibabaw eh, naka plug dito. Nandito sa may ano, nakabukod doon oh. Ayun sa baba, ayun sa kanyang player nasa ilalim. Ayan oh. Yan, sa ilalim siya. Kaya diretso na natin papalitan. Tinignan ko yung STK niya. Ang number niya ay ano, for STK 4112-230. Ngayon naghanap ako sa aking stock dito, ay mayroon ako nakitang ano, teka, di alas makita eh. Kita ba? Madilim eh. Di pa kita. Ayan, medyo maliwanag dito. Ayan, STK 412-430. Ayan, 430. Itong stock ko, yung original niya ay 230. Ngayon isubok natin to. Tingin ko parehas lang to eh. Ano lang ang pinaka-pin nito, out nito. Kasi galing din ito sa Sony eh. Ayan na dismantle na natin. Ito na yung ating kailangang tanggalin. Ito, dalawa STK niya, is to surround. Ito yung pinaka-main niya. Tiningnan ko rito sa board niya eh, wala namang loose connection eh. Maganda naman yung hinang niya. Kaya may problema talaga to kasi wala siyang sound. Mabuti na nga lang hindi nag-protect yung sa surround niya, hindi nadadamay. Bali kanya-kanya kasi sila ng relay eh. Ito yung relay ng ating main speaker, yung relay ng ating surround ito. Yan. Ayan lang at tatanggalin natin yan. Ipapalit natin yung isa na yun. Ayan na, natanggal na natin. Natanggal na natin ito sa pinaka-board. Ngayon ito, papalitan natin ito. 430 to 30. Mas maganda nga yung mataas number eh. Ayan na, ito ang isasalpak natin. Hinang na natin. Pasensya na, hindi ko nakita yung paghinang kasi nga walang tagahawak kasi ng aking camera. Pero madali lang naman. Ayan lang oh. Yan. Tapos ayan na siya oh. Maglagay tayo ng silicone dito sa pinaka heatsink nya, yung transfer, heatsink transfer. Lagyan natin ng silicone yan, tapos idikit natin dyan sa heatsink. Ayan na, sana natin. Ayan na, nasa uli ko na. Pansamantala, ganyan lang muna. Titistingin muna natin kung may audio na ba bago natin isauli ng ano. Saka magpapalit pa tayo ng mga button dito dahil parang may problema yung ibang button eh. Ngayon, nilagyan ko na ng speaker. Titingnan natin kung magkakaroon na ng sound ito. Pero itong surround kanina mayroon eh. Yan, ando na rin yung ating STK. Ang gagawin natin ay ipa-plug na natin at aabangan natin kung may maririnig tayong magkiklik. Pagka may narinig tayong magkiklik, ibig sabihin okay lang yan. Sana nga okay na. Ayan na, i-plug natin yung napakalaking, tingnan mo naman yung cord nya oh. Pero papalitan natin kasi nakita ko rito may dugtong na rin siya eh. Marami akong cord dito eh. Ayan oh. Ayan. Ayan yung mga cord ko. Galing yan sa mga TV na basag na binibinta rito sa akin. Kaya naiipon. Pati speaker. Ayan, ang dami. Ang dami ko kong mga speaker dito. Mga speaker ng TV. Ayan, sa mga kapwa ko technician, kapag wala kayong speaker na mga ganyan na para sa TV, mag-message lang kayo sa akin at okay ako. Basta makatulong ako sa kapwa nating technician. Ayan lang. Ayan. Ayan, ipa-plug na natin. Abangan natin kung may magkiklik. Pagka, hindi ko kasi ma-tester dito. Kasi nga ang hirap dukutin. Nandun sa pinaka-loob yung, ayan, yung kulay puti na yan, oh. Yan. Nandun napakadelikado mag-test eh. Kasi nga, baka mamaya yung ating test prod ay sumabit sa ibang line. Baka magkaroon pa ng damage. Kaya, aabangan na lang natin
Kapag nag-click na yan ay okay na. Ayan lang, pa-plug na natin. Tapos pa-power on natin. Ayan, naka-plug na. Yung nag-click na yun sa ano yun eh, ibang relay yun eh. Yung sa ano yun eh, dito yun oh. Diyan. Para magkaroon ng supply dito. Pero yung ating relay para sa speaker ay hindi pa talaga nagki-click hanggat hindi natin inoon. Ngayon ayan na siya. Ngayon pinutin natin yung pinaka-gain. Ayan. Saan na ba ito? Ayun, nag-steady na siya. Abangan natin dito kung mag-click. Ayun. May nag-click. Ibig sabihin okay na yan. Ayun, okay na. Ngayon sasalangan natin ng player. Ito na yung aking player oh. Naka-ready na. Yan. Salangan natin dito. Pero okay naman na. Ayan. Ngayon pwede na nating i-assemble to. Kasi kung palagyan niya ng USB, yung pinakaharap naman na ito, itong side naman ito ang kakalasin natin. Bali dito sa likod may iwan na eh. Ayan lang at bububuin na natin to. Ayan, tinawagan ko si Ricardo. Ang gusto pa pala niya rito ay palagyan ng USB. Kaya hindi muna natin isasauli to. Bali diretso kalas na. Tapos maglalagay tayo ng dito sa pinakaharap niya. Ayan at umpisa na natin. Basta ang mahalaga nito ay nagawa ko na yung kanyang audio. Wala nang problema tayo sa audio. Bali dire-diretso na tayo sa USB. Ayan at umpisa na natin. Ayan na-install na natin yung pinaka USB. Nandito na yung kanyang display. Ito na rin yung kanyang mga button. Hindi pa natin lalagyan ng pangalan. Ayan na siya. Ayan. Ito na yung kanyang module. Ayan. Ngayon ang gagawin natin ay i-assemble na natin to para mai-testing na. Na-assemble na natin. Ayan na siya oh. Yan na. Ito na yung kanyang mga button. Andito na. Marumi yung aking screwdriver. Ito na siya. Yan. Tapos ito na yung kanyang pinaka USB. Yung kanyang pihitan ay pinalitan ko kasi yung nasira sa carrier eh. Ayan oh. Nabasag. Siguro nadiinan. Saka dito dinikit ko na rin. Ayan, parang nadiinan ito. Ayan yung kanyang module ay nandun na sa loob. Ayun oh. Yun. Tapos naglagay ako ng transformer kasi nga matagal kasi kalasin tong transformer. Pag nag-additional pa ako dito ay mayroon naman akong available kaya nilagyan ko lang. Kasi hindi ako kumukuha rito sa mga regulator niya ng supply kasi nagkakaroon ng humming yung ating USB. Mas maganda talaga yung binubukod ang supply niya para wala siyang kahaming-haming. Pwede rin sana rito mag-additional ng turns para 12 volts. Kaya lang kakalasin ko pa ito. Saka naka-welding ito at saka malaki. Matagal kalasin kaya naglagay na lang ako ng additional na power supply. Ayan na siya, kompleto na. Ayan. Ngayon ang gagawin natin dito, ititesting na natin. Ayan na siya. Ayan. Yung takip hindi muna natin ilagay, baka mamaya hindi rin may problema pa eh, kaya babaklasin uli natin. Ang hirap talaga magbaklas ng ganitong Sony na siksik yung niya sa loob. Ang daming tatanggalin. Ayan, ipa-plug na natin. Ito na. Nagpalit na rin pala ako ng cordon. Kasi yung dating cordon na yan ay nakakatakot. Ang laki. Saka may putol na rin eh. Kaya ito na. Ayan na siya. Tapos power on natin. Yung copyright yung mga music ko eh. Kaya mabilisan lang. Ayan na siya. Nilagay ko siya sa MD. Kaya nilagyan ko na rin ng USB yung MD nya. Ayan, may pangalan na rin. Dito ko sana sa game ilalagay, kaya lang baka mayroon siyang ibang player. Mas maganda dito, mas malapit eh kaysa doon pa sa likod. Kaya ayan, sasalangan na natin. Mahina lang kasi copyright yung mga music ko.
Play by USB drive. Ayan na siya. Tila ikaw. Ayan, okay na ito. Ayan. Tapos, ang susunod natin gagawin ay susubok natin sa Bluetooth. Ayan na, ang susunod naman nating i-test ay yung Bluetooth niya. Naka-Bluetooth na tayo. Ito. Meron na rin akong cellphone dito. Ayan na siya. Litis na ito. Pagsawa na yung may-ari dito sa music. Play na lang natin. Ayan. Ayan na siya. Ayan na. Okay na ito. Maganda tunog nito ng mga ganito kasi mga original ito Hinaan lang natin baka copyright itong music ko Ayan lang at maraming salamat sa inyong panunood. Sana may natutunan yung ating mga baguhan nga. Ganun lang. Halimbawa, yung sticky niya hindi kasi madugot sa pag-tester. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko na lang kaagad. Saka i-pin out nyo sa internet yung yung pinakapin niya para malaman nyo kung saan ang supply, saan ang in. Para madali kayo magpalit kahit na ibang number. Ayan lang at maraming salamat sa inyong panunod, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.